Kumustahin natin ang sitwasyon sa Senado sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Amy Atienza. Okay, Amy, ito ang tanong ng lahat. Nasaan na nga ba si Senator Bato? Cheryl, kaninang umaga nga ay pumunta nga tayo dito papasok sa premises ng Senado at kanina hanggang ngayon pala ay hindi pa natin nakikita si Senator Bato de la Rosa. Meron tayong narinig na pumunta na siya sa NAIA kasama nga daw si Senator Robin Padilla pero hintayin pa rin natin yung kumpirmasyon tungkol dyan at nasabi din kasi sa isang sekretariat, kinumpirma ng isang sekretariat ang text message kung saan sinasabi nga na umalis na sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa at around 2:35 a.m. dito mismo sa Senado. So ngayon, ang inaabangan natin, Cheryl, ay yung magiging pahayag din ni Senate President Alan Peter Cayetano pagdating na dito, lalo na dahil sabi nga na under Senate Protective Custody itong si Senator de la Rosa. So ngayon ay mayroon na ba tayong nakausap o nakitang ibang senador at nakakuha na ba tayo ng reaksyon mula sa kanila? Kanina, Cheryl, nakita natin online yung naging post din ni Senator Risa Hontiveros kung saan nga sinabi niya na usual routine lang din naman daw ang ginawa ng minority members ng Senado dito. So umalis sila at around 7 p.m. matapos din yung session, nag-adjourn kasi ang session kahapon din dito nga sa Senado. At kanina, bago rin tayo pumasok dito mismo sa loob ng Senado, ay nakita natin si Attorney Jimmy Bondoc at nasabi niya na wala raw ngang planong umalis si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan pa natin yung kanyang pahayag. I will give you based on my personal knowledge na nandyan pa siya. But since I'm still here outside, I cannot check. Pero as of last night, nandyan siya, nag-uusap kami. I left madaling araw na ako umalis. And kinausap ko siya, sir, bilang lawyer niya, may plano po ba kayo na umalis? Wala. May pahayag na ba? Go ahead, Amy. Ay nabanggit din, Cheryl, ni Attorney Bondoc na umalis daw kasi siya at around midnight, so around 12 midnight daw siya umalis ng premises ng Senado at nandun pa rin naman daw si Senator de la Rosa. May naipakita ring picture nung nagbabantay dito yung iba nating kasama na 12:13 ay nandito pa si Senator Bato. Pero yun nga ang naging latest development dito, 2:35 a.m. wala na si Senator de la Rosa dito sa premises ng Senado. Again, klaruhin natin, Amy, saan nanggaling yung detalye na at 2:35 a.m. wala na si Senator Bato dyan? Cheryl, may text message kasi na lumabas at kinumpirma nga ito ng isang secretary at galing din sa isang senador dito sa Senado mismo na umalis na nga at wala na dito si Senator Bato de la Rosa. Ayaw muna magpapangalan nung naging source pero confirmed dito hindi lamang ng isa pero 3 senador na din daw talaga nagsabi na yun nga hindi na makikita si Senator de la Rosa dito mismo sa area ng Senado. Humarap na ba ang kahit na sino sa OSAA, like si Sergeant at Arms Aplaska, para magbigay pa ng linaw ukol nga dito sa text message na ito na wala na sa premises ng Senado ang senador? Actually, Cheryl, yan din yung inaantabayanan natin ngayong araw, And kanina, bago din ako pumasok dito, ay nag-standby na rin yung ilang mga reporters dahil inaasahan na magpapakita rin dito mismo si Senate President Cayetano para nga magbigay ng kanyang pahayag. Yun din kasi yung nagiging panawagan ng ilan pang mga senador, katulad na nga lang din ni Senator Sherwin Gatchalian kung saan nga sinasabi na sana daw ay mabigyang linaw na nga yung nangyari dito sa Senado dahil mahaba-haba rin. Nakita natin sa reports kagabi ni Arles, pati na rin ni Mean, na mahaba-haba yung naging gulo na nangyari dito sa Senado. So yun pa yung inaantabayanan natin later on today. Hopefully ay magbigay na rin talaga ng kanilang pahayag ang OSAA, pati na rin ang si Senate President Cayetano. Wala na ba tayong ibang nakita pang senador dyan at nakuhanan ng reaksyon? So far, wala pa, Cheryl, hindi pa nagpapakita. Naka-standby din tayo doon sa may elevator. Ito na kasi mismo din yung area kung saan
usually talaga nagsistandby yung mga reporters dito sa Senate. And yun nga, merong statements lang din na inilabas no, yung ilang senador katulad ng ni Senator Risa Hontiveros na lumipad din daw ng kanyang probinsya for an event. Si Senator Sherwin Gatchalian ay expected natin nasa office dahil yung nilabas niya ding statement na usual nga daw na routine nila or like office hours ay up until 7 p.m. hanggang Thursday. Though ang difference lang ngayon, pag Monday to Wednesday kasi Cheryl, may plenary session dito nga sa Senado. Pero ngayong Thursday ay wala tayong inaasahan na plenary session. So titingnan natin, magsa-standby din tayo para makita din natin at makuha yung panayam, yung pahayag ng ilang mga senador na nandito ngayon sa Senado. Para lang din sa kaalaman ng mga kababayan natin, yesterday, nasaan ka ngayon? Kamusta yung area kung saan nangyari yung putukan? Actually, Cheryl, ikot ko kayo. Ito kasi mismo yung hall ng Senado. At dito nga naghintay yung mga kasamahan nating media pagdating dito sa sinabi na may aarestuhin nga daw ang OSAA pero unidentified kasi yung nangyari yun. So dito, let's assume na ito na mismo yung area dahil may mga tapes na rin dito. Medyo malayo pero ito yung area mismo. And dito mismo, Cheryl, kung saan nga sinasabi, kasi may tape na dyan, hindi na rin pwede munang daanan ng media. So dito, assumption lang no, na nangyari nga mismo yung mga putukan at dito na rin nagtakbuhan. Nung kanina nakita natin si Arles, ito daw yung kahabaan mismo kung saan nga nagtakbuhan sila. At dun sa area na yon kung saan maraming mga reporters, dun din nila inabangan si Senator Bato de la Rosa na pababa nga ng elevator. So yun, nung bumaba daw ng elevator itong si Senator Bato ay hindi na nga rin daw nila nakita at hindi na rin nakuhanan ng pahayag. So technically, ambience-wise dito, Cheryl, no, ay medyo mas kalmado na rin talaga compared nga dun kahapon. Hindi din naman maipagkakaila na naging magulo talaga yung kaganapan kahapon. And doubled and tightened na yung security kasi kahit tayo, nahirapan tayo pumasok, kailangan din ilista yung pangalan ng mga media na papasok dito. And yun, kinailangan din i-assure no, na legitimate media yung makakapasok dito mismo sa loob ng Senado. Amy, naisang tabi yung usapin ng impeachment dahil nga dito sa gulo. Pero ano na ang update so far doon sa etong matapos yung pag-transmit dyan, natanggap na nga kahapon, itong kopya ng articles of impeachment na hinatid kagabi? Yes, Cheryl, sa gitna nga no, nung nangyayari sa Senado ay around 7:22 p.m. daw kinumpirma din no, na na-receive na nga dito sa Office of the Senate Secretary yung articles of impeachment na personal mismo dineliver no, ni Cheloy Garapil na mula pa sa House Office of the Secretary General. So 27 copies daw ito at inaasahan nga natin na by the time na mag-resume din yung plenary no, ay matalakay na din itong transmittal ng articles of impeachment. Tulad din nung nasabi ko today kasi and bukas Friday, walang plenary session. So hopefully ang inaasahan din nating magiging timeline nito ay by Monday ay matatalakay na nga dito sa Senado yung articles of impeachment. Apat ito kaugnay na nga ng mga alegasyon at grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat for the update. Mobile Journal, Amy Atienza.